Maaga nga kaming gumayak nung araw na to. Ngayon kasi ang appointment ng mga anak ko sa pedya nila sa malaking hospital dito sa amin. Nagmamadali nga kaming pumunta sa bus stop dahil muntik na kaming maiwanan. Kapag sasakay ka nga pala ng bus dito sa Japan, kailangan mong kumuha ng ticket dito sa may gilid ng pinto. Kung ilan kayo, ganun din yung bilang ng ticket na kukunin mo. Except for the infants at yung mga nasa kindergarten pa lang, free po sila. Sa ticket nga namin ay nakalagay number 5. Doon mo malalaman kung magkano yung babayaran mo pag bumaba ka. Nagdala nga pala ako nitong onigiri at coffee. Bumili ako sa Family Mart kasi sa sobrang pagmamadali ay hindi na ako nakapag-almusal. Pati yung dalawa kong anak, nagbaon na lang din ng homemade pandesal na ginawa ng mama ko. Nang sa ganun ay hindi sila magutom sa loob ng hospital at hindi mangulit sa amin ng mama ko. Yun pa naman yung pinakaiiwasan namin, yung magtantrum sila doon kasi sobrang dami ng tao doon at pasyente. Ito nga si Olivia Chang, sobrang nalilibang dito sa bus. Ayaw niyang dumede at ayaw din matulog. Pangalawang beses niya palang sumakay sa bus kaya siguro amazed siya sa paligid. Pero itong panganay ko na anak, sobrang sanay niya sa bus kasi madalas lang kami mag-commute noon. Recently lang din kasi nagkaroon ng lisensya yung asawa ko kasi sobrang hirap at higpit dito bago ka makapag-drive sa Japan. Bukod sa kailangan mo ng pera, kailangan mo din maipasa yung napakahirap na actual at written exam nila. Kaya kailangan mo talaga ng mahabang pasensya at dedikasyon para makamit mo ito. But at the end of the day, super worth it naman pag nagkaroon ka na ng lisensya dito sa Japan. Lalo na sa aming may mga anak, sobrang kailangan namin to. Kapag ganito, may check-up yung anak ko, or may emergency, at yung pamamalengke na rin. Kaya sa mga gustong kumuha dyan ng lisensya dito sa Japan or sa kasalukuyang kumukuha ng lisensya na hindi pa rin nakakapasa, try lang ng try mga mi kasi pasasaan pa at makakapasa rin kayo dyan. At talagang magiging super worth it yung sakripisyo ninyo. At ayun na nga, nandito na kami sa sentro ng aming lugar. Yung mga anak ko nagkukulitan na kasi nakita nila yung train na dumaan. Gusto daw nilang sumakay ulit dyan. Medyo matagal-tagal na rin kasi nung huli naming pagsakay ng train. Kasi bukod sa laging may trabaho yung papa nila, sobrang lamig din talaga. Fast forward, nadaanan nga namin itong kaisya na ito. Isa ito sa dati kong pinagtatrabahuhan noon. Nako, sobrang lamig dyan sa loob niyan. At ito na nga, in-announce na nung driver na dadaan na kami sa malaking ospital. Kaya kailangan mong i-press yung button na yon para alam ng driver na may bababa doon. Hindi mo na kailangan sumigaw ng mama para ibaba ka. Ito nga pala yung ospital na lagi kong pinagdadalhan sa mga anak ko. Madalas kasi sila ditong may appointment kasi chinecheck talaga ng pedya nila yung mga atopic dermatitis nila, pati na rin yung allergic rhinitis ng panganay ko. May allergy kasi yung anak ko sa pagkain, lalo na sa milk at peanuts, kaya talagang tinututukan nila yung anak ko kung may improvements ba na nangyayari sa kanya. Alam nyo ba na isa itong public hospital dito sa amin, pero tignan nyo naman kung gaano kalawak, kalinis at kaganda ng pasilidad. Sobrang worth it talaga ng mga taxes na binabayaran ng mga tao dito sa Japan. Tignan nyo naman sa toilet pa lang nila, sobrang linis at sobrang ganda na. Kompleto ito dito sa loob, meron din silang seat cleaner at meron silang child seat para kung sakaling may dala kang baby ay pwede mo itong maiupo dyan at makakapag-toilet ka ng maayos. Fast forward, nandito na nga kami sa may pedya. Kailangan i-check yung temperature ng mga bata every time na pumupunta dito. Ayan, konting pasilip tayo dito mga mi sa pinag-check-upan ng mga anak ko. Fast forward, tapos na ngang ma-check up yung mga anak ko at eto na nga yung napakaraming reseta sa kanila. Etong mga binibigay na gamot sa kanila ay usually nagtatagal hanggang 2 to 3 months naman. Karamihan sa mga ito ay mga lotions, ointment at mga allergy medicine lang. Pero humihingi na rin ako ng mga gamot sa ubot sipon pati na rin sa lagnat para isahan yung punta namin. Buti na lang talaga at libre ang mga gamot at check-up ng mga bata dito. Habang naghihintay nga kami ng gamot, bigla kong nakita itong bus na to. Biglang may nilapag yung driver dyan sa may pinto. Yun pala ay para makababa ng maayos yung mga PWD at mga need ng extra assistance. Grabe no, bukod sa sobrang high-tech dito sa Japan, talagang nakakatuwa kasi sobrang gagalang nila. Natatandaan ko pa noon nung nakastroller kami ng anak ko. Merong designated na upuan para sa mga nakastroller sa loob ng bus. Minimake sure talaga ng driver na nakalock yung stroller at nakatali para safe si baby. By the time naman na bababa ka na, talagang tutulungan ka ng driver na mailabas yung stroller. Kaya
Kaya hindi ka talaga mag-worry kahit marami kang bitbit at ikaw lang ang kasama ng baby mo. Kasi nandyan yung driver para tulungan ka. Habang nandito nga kami sa antayan ng gamot, biglang nilagnat yung anak ko. Actually, nung nasa pedya pa lang kami ay medyo may sinat na siya at 3 beses nga siya kinuhaan ng temperature. Kaya naman nung makuha na namin yung gamot ay pinainom ko agad siya nung para sa lagnat. Pagkatapos nga namin ng check-up ay pumunta kami sa Valor kasi biglang nagyaya yung anak ko na kumain ng chicken nugget sa McDo. Sobrang nga pong lakas ng hangin ng araw na yan at sobrang lamig kaya naman nagmamadali kaming pumasok sa loob. Buti na nga lang half day lang yung asawa ko sa work niyan kasi nasira din yung sasakyan namin. Kaya ayan, tuwang-tuwa na naman si Olivia Chang kasi sobrang makadadi niyan. At eto na nga, nandito na kami sa may McDo. Si Olivia Chang sobrang gusto nang kumain ng french fries. Eto nga pala yung in-order ko, nuggets, fries, drinks, and burgers. Nung time nga na niyan, sobrang sigla na ni Kenzo at wala na siyang lagnat. Nako, nuggets lang pala yung makakapagpawala ng lagnat niya. Si kuya naman sobrang hilig sa ketchup at burger. Eto nga si Oli Chang, binigyan namin ng konting burger kasi sobrang naiinggit siya sa mga kuya niya. Pagkatapos nga namin kumain ay bumili ako nitong baked sweet potato para kay Oli. Nako, napakatamis at sobrang lambot ng kamoting ito. Kaya kapag pupunta kayo dito sa Japan, must try talaga ito. Huwag niyong kakalimutan kumain ito. Habang naglilibot nga kami ay nakita namin itong mga istang ito. Sobrang dami at mumura din kaya bumili ako ng isang box nito. 1,000 yen or 1,000 yen for 3 kilos na. Tumingin-tingin pa nga kami dito sa loob ng grocery store kung ano pa yung pwedeng mabiling mga gulay or panangkap habang si Olivia Chang ay sobrang antok na dyan sa stroller niya. Ito nga po pala yung mga napamili namin. So ayun lang, maraming salamat po sa panonood. Tiyane!